Magandang gabi sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Darwin. Hindi ko na gaanong pahabain itong kwento ko. Karanasan ko ito noong bata pa. Taga Siquijor pala ako, at dito sa lugar namin, totoong maraming pamahiin. Pero yung mga sinasabi nilang maraming aswang, mangkukulam at mamabarang, di totoo yun. Marami dito ang nangaaswang ng asawa ng may asawa. Kidding aside, Boss Bob, itong karanasan ko ay nangyari nung binuburol pa ang lolo ko dito sa amin way back 1997. 8 years old pa lang ako noon. Siyempre, bata, wala pa gaanong alam sa mga bagay-bagay. Madami akong nagawa noon na talagang muntik-muntikanan na akong mabatukan ng lola ko. Sabi nga nila, galaw-gaw daw ako, malikot, pasaway, lahat na. Para daw akong trumpo na paikot-ikot sa kabahayan. Isang araw daw noon ay nabulabog na lang sila nang bigla kong buksan ng karaoke at nilakasan ng todo. Pingot sa tenga at palo ang inabot ko. Sinabihan pa ako na magkulong sa kwarto at wag lalabas hanggat hindi sinasabi. Dahil wala ring magawa sa loob ng kwarto ay pinaghalongkat ko noon ang mga kahon na naroon. Mga gamit pala yon ni lolo. Ang lukulukong si ako, nakakita noon ng kandila at posporo. Nagsindi ako, tapos sihipan ko din. Paulit-ulit, hanggang sa mainit na naman ako. Panay pakiusap ko na kina mama na palabasin na ako ng kwarto na yon. Pero hindi nila ako pinagbuksan kahit umiyak pa ako at lumuha ng dugo. Nagwawala na ako at para daw akong baka, sabi ni mama. Hanggang sa makatulog ako. Gabi na nang magising ako at bukas na ang pinto. Nagmamadali pa ako lumabas ng kwarto. Naabutan ko silang nagdadasal. Dahan-dahan akong pumunta ng kusina dahil nagugutom na ako. Andun na yung mga nag-aasikaso ng pagkain. Nanghingi ako at lumabas ng bahay. Doon ako kumain sa mesa na pinagsusugalan. Wala pa gaanong nagsusugal nun. Maya't maya akong napapatingin sa bungaran. May mga nagdadatingang tao. Hanggang sa parang nakita ko na andoon si lolo sa labas. Kinakawayan ako. Hindi ko alam kung tanga lang ako nung bata o na-hypnotize ako o sadyang wala pa akong muwang nun at mabilis akong tumakbo papalapit sa kanya. Wala rin sigurong nakapansin sa akin at halos lahat sila ay nasa loob ng bahay at nagdarasal. At yung sa labas naman ay busy kakasugal. Ang natatandaan ko, sabi sa akin ni lolo nun ay samahan ko raw siya. Ako tong si Bobo, sunod naman sa kanya sa pag-aakalang si lolo talaga yon. Nagtataka pa ako ng padilim na ng padilim ang pinupuntahan namin at wala nang mga kabahayan. Nang tanungin ko kung saan kami pupunta, basta sumunod lang daw ako. Hanggang sa wala na akong nakitang liwanag. Natakot na ako nun. Nang tawagin ko si lolo, hindi na siya kumikibo at biglang tahimik. Nang humarap siya sa akin, doon na ako parang natauhan at napasigaw. Paano ba naman? Pulang-pula ang mga mata nang nakita kong taong inakala kong si lolo. Wala nang maraming eksena at bigla akong takbo pabalik kahit nagkandadapa-dapa na ako. Iyak ako ng iyak at naghalo na yung luha at uhog, pero tuloy pa rin sa pagtakbo. Doon ako magaling. Palagi kong tinatakbuhan ang pamalo ng mama ko noon. Nang makakita ako ng liwanag ay nabuhayan ako ng loob. Sigaw ako ng sigaw, humihingi ng saklolo. Buti talaga at may nakarinig sa akin. Pagdating ko sa bakuran ay bigla akong nawalan ng malay. Siguro ay sa sobrang takot at pagod. Mukhang hindi naman ako sinundan at talagang tinakot lang ako ng kung sino man yon. Sermon ang inabot ko. Yan daw at sobrang tigas ng ulo ko. Ayun daw si lolo sabay turo ni mama sa may kabaong. Papaanong si lolo daw ang nakita ko. Maliban na lang kung minumulto daw ako nito sa sobrang kakulitan ko. Sinabi ko noon na aswang ang sinundan ko
dahil namumula pa ang mga mata nito. Meron baka akong multo na pula ang mga mata at papasundan ka? Natawa na lang si mama at sinabing buti raw at hindi ako noon kinain. Di iyak na naman ako. Tapos sabi ni papa, bigyan na raw ng piso yung baka para manahimik. Walang naniwala noon na aswang yung nakita ko. Sinabing nag-iibento lang ako ng kwento para di mapagalitan. Kaya tumahimik na lang ako para di na lalong masermonan. Saka lang naman sila naniwala sa akin nang malibing na si lolo at palagi daw akong nag-i-sleepwalk. Parang palagi daw may tumatawag sa akin noon sa labas. Boses ni lolo. Tapos magigising ako na andoon na nakasalampak sa bakuran. Minsan naman ay nagigisingan ako ni na mama na naglalakad palabas ng bahay. Sa sobrang kakulitan ko raw, hanggang sa pagtulog ko ay makulit pa rin ako. Di naman daw ako dating ganun. Hanggang sa nilagnat ako ng mataas. Pinadoktor ako. Normal na lagnat lang naman daw at pinainom ng gamot. Pero ilang araw na, hindi pa rin ako gumagaling. Kaya pinaalbularyo na ako. Ang sabi nito, kaluluwa daw ang gumagambala sa akin. Niritwalan ako at pinainom ng kung ano. Hindi pa rin ako gumagaling noon sa lagnat. Kaya naman sa isang mas magaling na albularyo ako pinatingnan. Ayon sa matanda, may aswang daw na gustong kumuha sa akin. May suot lang daw akong pangontra kaya di ako nito madaladala. Nagtaka raw noon sina mama. Unang beses kasi nilang marinig na may aswang sa lugar na yon. Wala naman kasi silang nababalita ang aswang noon. Hinawakan ng albularyo yung nakasuot sa leeg ko na noon lang din nila napansin. Kwintasyon ni lolo nang maghalongkat ako ng mga gamit niya doon sa kwarto. Bala yon na may bendisyon. Napakinabangan din daw yung kakulitan ko. Pinasuot pa ulit ako noon ng pangontra. Pulseras naman. Iwasan ko raw ang mag-isa at magpunta sa kung saan-saan. Baka daw matsyempohan ako at kainin ako ng buhay. Natakot ako noon. Kaya simula din noon, naging mabait na bata na ako. Hindi na nga nila ako mautusan na lumabas ng bahay. Natakot ako ng sobra. Kaya nga sa mga nakikinig kay Boss Bob at sa iba pang mga channels, wala talagang aswang kapag meron kang pangontra. Sinabi pa pala ng albularyo noon na hindi naman talaga ako ang pakay ng aswang, kundi si lolo. Ang katawan ni lolo ang balak nitong nakawin. Pero nakita daw niya ako at mukha raw siguro akong utu-uto. Kaya yon, pwede na raw. Ako ang mas natipuhan niya. Mas bata. Kaya kapag may burol o lamay kayo, ayon sa pamahiin, huwag na huwag nyo talagang iiwan. Di natin alam dahil kung walang kaanak na nagbabantay, malamang sa malamang may aswang na aaligid at magbabantay dito. Ito lang Boss Bob ang kwento ko. Avid fan mo ko at palaging nakikinig sa mga kwento mo, mapabago man o compilation. Tuloy-tuloy lang boss at more power. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Eunice, taga Bohol. Pero dito kami naninirahan sa Cebu dahil taga dito ang napangasawa ko. Itong karanasan na ibabahagi ko ay nangyari noong dalaga pa lang ako. Mga 18 years old ako nang isama ako ng pinsan ko sa lugar nila sa Siquijor. Nung una, ayaw akong payagan ni mama dahil nga maraming paniniwala tungkol sa lugar na to. Pero siniguro naman ni Papa na maayos at tahimik ang lugar nila at ang kinaroroonan ng tahanan ng mga pinsan ko. Tubong Siquijor kasi si Papa, pero sa Bohol siya lumaki. Nandoon sa Siquijor ang mga kaanak namin sa side niya. Bakasyon noon kaya nayaya ako ng pinsan ko na magbakasyon sa kanila at manatili.
medyo excited pa ako noon dahil nga malapit sa dagat ang bahay nila. Magaganda raw ang mga beach doon at marami ding namumungang prutas sa bakuran nila ng mga panahon na yon. Sa huli ay napapayag din si Mama. Basta daw ay huwag kami masyadong gumala at magpapagabi sa labas. Tuwang-tuwa ako noon nang makita kong andoon ang mga paborito kong pinsan at mga kapatid ni Papa. Mainit nila akong sinalubong. Huling bakasyon ko doon ay masyado pa akong bata at hindi ko na gaanong maalala. Maganda ang lugar ni na Papa na nasa Larena. Sakto pa at papalapit na rin noon ang fiesta. Halos araw-araw ay namamasyal kami ng mga pinsan ko sa ilang mga kaanak. Minsan naman ay tumatambay kami sa dalampasigan hanggang sa abutan na kami ng takip silim. May nakilala ako noon na isang lalaki. Itago natin sa pangalang Emil. Taga-kabilang baryo si Emil at minsan napapadaan ito doon kapag naglalako ng isdang huli raw ng tatay niya. Kilala siya ng mga pinsan ko pero hindi sila ganon ka-close. Kumbaga, kakilala lang talaga. Hindi naman kami direktang pinakilala sa isa't isa. Narinig lang niya ang pangalan ko sa mga pinsan ko, ganon din sa kanya. Nung una ay may laktaw pa na 1, 2 o 3 araw bago siya maglako ulit doon sa lugar ng mga pinsan ko. Pero makalipas ng ilang araw ay napapadalas na ito. Minsan pa nga ay 2 beses sa isang araw. Natukso na tuloy siya ng ilang kapitbahay doon na may binabalik-balikan sa amin. Hanggang sa nahahalata na nga ng mga pinsan ko na parang may gusto daw ito sa akin. Di naman daw ito madalas na nagtitinda doon sa lugar nila. Minsan pa ay binibigay na lang niya ng libre ang isdang nahuli daw niya. Sabi ng mga pinsan ko, mabait naman si Emil. Pakitunguhan ko lang ng maayos. Pero kung nunobyohin ko raw ay malaking hindi. Tandaan ko raw na bakasyonista lang ako at aalis din. Kumbaga, dayo lang. Baka daw masaktan ko lang ito. Hindi nila klarong sinabi sa akin ang pinakadahilan kung bakit ayaw nilang maging kasintahan ko to. Wala naman din akong balak nun. Hanggang kaibigan lang ang pwede kong ibigay sa kanya. Naging obvious na ang pagkagusto niya sa akin nun. Kaya tinapat ko siya na hanggang kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Hindi naman siya nagpakita ng sama ng loob sa pagkakaalam ko. Bagkus, mukhang natanggap naman niya ang naging desisyon ko. Isang araw, natsyempohan niyang mag-isa lang ako na nakatambay sa labas. O baka nga inaabangan talaga niya akong mag-isa lang. May daladala siyang kakanin nun. Biko yata o sapin-sapin. Ang bango nun kaya hindi ako nakatanggi. Agad ko yung nilantakan. Di na nga ako nakapag-alok eh. Parang pinipilit pa niya ako noon na tikman ko raw yun. Kaya tinikman ko naman. At nang matikman ko, hindi ko na natigilan. Masarap nga ang pagkakaluto ng kakanin. Nang masigurong naubos ko na yon, ay nagpaalam na siya. Doon na nagsimula na ang sabi ng mga pinsan ko ay para na akong wala sa sarili. Panay banggit ko raw doon kay Emil. At kahit nga sa pagtulog ko ay natatawag ko ang pangalan nito. Medyo naiinis na ako noon kapag hindi ko siya nakikita. Kaya minsan daw ay niyaya ko ang pinsan ko na puntahan siya. Ang sabi ng isang pinsan ko noon ay parang expected na raw ni Emil na darating ako. Nakapaghanda raw kasi ito ng merienda. Parang nagdingning daw ang mga mata ko nang makita ito. Sabi ng pinsan ko ay nagdududa na raw sila na may kakaibang nangyayari sa akin. Hindi naman kasi daw ako ganun umasta sa harap ni Emil. Pero noong mga oras daw na yon ay para ko na daw itong yayapusin. Pinakilala niya ako noon sa nanay niya. Mabait at talagang maayos ang pag-aasikaso niya sa amin. Ang pakiramdam ko, ayoko nang mahiwalay kay Emil. Naiinis ako at nalulungkot kapag magkalayo kami. Nang magfiesta ay hindi nila ako noon napigilang puntahan si Emil. Grabe daw ang galit ko noon nang makita kong may iba siyang kausap na babae. Muntikan ko na nga raw sugurin yon kung hindi nila ako napigilan. Nang matapos ang fiesta, wala pa rin daw akong pinagbago. Panay Emil pa rin ang bukang bibig ko.
Isang araw ay may matandang babaeng pumunta sa bahay ng mga pinsan ko. Kaibigan daw yun ni Lola na nanay ni Papa. Manggagamot raw yun. Nagtaka ako dahil wala namang may sakit sa amin nun. Pero hindi ko inaasahan na ako pala ang ipapagamot nila. Bigla raw akong nagalit, lalo na nang sabihin nilang ginayuma ako ni Emil. Napilit nila ako kahit labag sa loob ko. Dinasalan ako ng manggagamot na yon at niritwalan kontra gayuma. Binanggit din ang pangalan ni Emil. Kapag nag-iba daw ang damdamin ko, ibig sabihin ay mabisa ang ritual at totoong nagayuma ako. Ilang sandali lang ay parang gumaan ang pakiramdam ko. Nawala yung alalahanin ko tungkol kay Emil. Medyo nang gilalas pa nga ako nang sabihin nila na halos asawahin ko na si Emil. Pinayuhan ako ng tiyahin ko na bumalik na ng Bohol dahil baka kung ano pa raw ang gawin sa akin ni Emil. Hinatid na nila ako noon sa pier. Ang sabi pa ng pinsan ko ay parang may naasunod daw sa amin. Ang sabi naman ng isa ko pang pinsan ay nakita daw niya si Emil na parang sinusubaybayan kami. Saka lang ako nakampante nang nasa Bohol na ako. Akala ko ay wala nang mangyayaring hindi maganda sa akin. Pero ilang araw lang ang makalipas ay lumobo ang tiyan ko. Iyak ako ng iyak noon dahil sobrang kirot. Pakiramdam ko pa ay may naggagalawan sa loob. Buti at nakausap noon ni Papa sa cellphone niya si Tia, yung kapatid niya sa Siquijor. Naikwento nito ang nangyari sa akin. Iyak pa noon ang iyak si Mama at sinisisi si Papa. Nang mangyari sa akin na panakitan ako ng tiyan, ay agad tumawag doon si Papa. Ikinuwento niya yung nangyayari sa akin at baka may alam daw silang pwedeng magpagaling. Duda daw kasi si Papa na kinukulam ako. Buti daw at may naiwan akong damit kina Tia. Yun daw ang dinala nila sa isang albularyo na marunong mangontra ng kulam. Habang ginagamot ako sa pamamagitan ng damit ko ay kumikibo-kibo ang tiyan ko nun. Yung para bang may gustong lumabas. At yun na nga. Nang makausap daw ng albularyong yun yung nangulam sa akin at sinabihan nitong tanggalin na ang mga tinanim sa akin, ay nagbatigas raw ito. Pero sinabihan siya ng albularyo na kilala siya nito at kung hindi nito gawin ang sinasabi niya, ibabalik nito ang kulam sa kanila ng kasama niya. Bigla raw lumambot yung mangkukulam nun. Kasabay siguro ng pagsuka ko ng kung ano-anong insekto at maliliit na karayom ay ang pagtanggal ng tinanim nito sa akin. Ang sabi pa raw nito sa albularyo ay ayaw lang nitong makitang nasasaktan ng anak, kaya nagduda na si Tia na nanay yun ni Emil. Para mawala ang sama ng loob niya sa akin ay humingi ako ng sorry noon sa kanya at kay Emil kahit alam kong wala naman talaga akong kasalanan. Sila pa nga tong may atraso sa akin. At dapat nga si Emil pa ang humingi ng tawad sa akin. Pero sabi ng mga pinsan ko ay hayaan na, para din daw sa kaligtasan ko. Mukhang nabulag lang daw ng matinding pagkagusto sa akin si Emil kaya niya nagawa yon. Pero malaking kasalanan pa rin iyon kung tutuusin. Wala kasing pwedeng magdikta o magkontrol ng puso ng tao. Sa mga hindi nakaranas na magayuma at makulam, malamang hindi ito nakakatakot para sa inyo. Pero sa mga katulad kong nakaranas, ayaw na naming balikan ang araw na yon. Sa totoo lang kasi ay nakakatroma. Nangyari pala to noong 2016 at simula nun hindi pa ako bumabalik ng Siquijor. Pero paminsan-minsan naman dumadalaw ang ilang mga kamag-anak at mga pinsan ko dito sa amin sa Bohol. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay ma-narrate nyo to. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Fatima, taga Bulacan. Masasabi kong mahilig talaga ako sa adventure at paranormal. Kaya nga halos lahat ng lugar na sinasabi nilang haunted o may mga nilalang na nakakatakot
ay pinupuntahan ko. Siyempre kasama naman yung mga kaibigan ko. Bali 4 kami noon na nagkasundong puntahan ang isla ng Siquijor. Ako, si Brenda na gay friend ko, si Amy at Tim na jowa niya. Pare-pareho kami ng hilig kaya magkakasundo talaga kami. October yun nang pumunta kami. Di ko na gaanong matandaan kung anong petsa. Magbo-birthday din kasi noon si Amy. Hindi namin alam na may fiesta din doon sa Siquijor nang dumating kami. Pagdating pa namin noon, saka kami naghanap ng matutuluyan. Medyo pahirapan pa nga. Hindi pa kasi ganoon karami ang mga hotel o lodging nung mga panahon na yon. Sa pagkakatanda ko, 2006 nang pumunta kami. At dahil nga fiesta, may prosesyon kaming napanood. Di ko rin tanda kung sinong patron doon ang inilibot nila. Kuha lang kami ng kuha ng picture nun. Digicam pa yung gamit. Dahil busy noon sa bayan, ay sa isang baryo na kami nakahanap ng matutuluyan. Isa yung bahay na paupahan. Wala pa naman daw nangungupahan kaya pwede muna naming tirhan pansamantala. Wala na kaming problema noon maliban sa malayo na naman ang bilihan. Pupunta pa kaming bayan para lang makapag-grocery. Problema namin noon yung masasakyan paggabi na. Pero buti na lang din noon at fiesta, maraming tricycle at motor na bumabiyahe. May nadaanan kaming perya at dahil medyo buryong kami sa bahay ay lumabas kami ng bandang 9:00. Punta kami ng peryahan noon. Para lang ding normal na bayan. Tahimik at hindi naman gaanong nakakatakot tulad ng sinasabi nila. Sumakay kami ng tricycle. Napansin ko na hindi pala ganun kalayo yung inuupahan namin mula sa perya. Pwede ring lakarin kung wala talagang masasakyan. Adventurer naman kami. Anong silbi nun kung di namin masusubukang maglakad-lakad sa gabi? Ganoon nga ang nangyari dahil inabot na kami ng mag-aalas 12 nun. Wala na ang bumabiyahe. At saka malas-malasan, wala din kaming nakasabayang naglalakad. Kami lang talagang 4. Medyo nakakatakot na kinakabahan pero nilakasan namin ang mga loob. Adventure at experience din kung sakaling may ma-encounter kaming kakaiba. Kakaiba nga noon Sir Bob dahil sa kalagitnaan pa lang ng paglalakad namin ay may narinig na kaming huni. Wakwak. Para lang yung sumasabay sa ihip ng hangin pero nakapaninindig balahibo yung huni nito. Sabi ko, bilisan lang namin at huwag matakot dahil ibon lang naman yon. Pabilis ng pabilis ang paglalakad namin. Lakad takbo na nga kung tutuusin. Alam niyo yung pairamdam na malapit na siya at parang nasa uluhan na lang namin. Anytime ay bigla na lang kaming dadagitin. Bigla akong napatingala at napamura. Sinabi kong bilisan na namin at tumakbo na ako. Hindi pa naman ako ganun kabilis tumakbo pero noong mga sandaling yon para akong si Flash. Feeling ko talaga ang bilis kong tumakbo dahil maya-maya lang ay nasa harapan na ako ng paupahan. Habol hininga at pairamdam ko ay katapusan ko na sa sobrang takot. Nawala naman na yung huni kaya medyo nakampante kami. Mabilis na kaming pumasok ng bahay at nagsara ng mga bintana at pinto. Matutulog na kami noon nang biglang kumalabog ang bubungan. Yun bang parang may bumagsak na malaking bagay. Sunod ay may mga yapak kaming narinig. Napamura si Tim. Parang may naglalakad kasi sa bubong ng bahay. Nadidinig din namin na parang inaapakan yung yero. Maingay talaga at hindi kami pinatulog. Maya-maya ay humuni na naman yung wakwak. Nung time na yon, wala kaming ideya kung anong klaseng nilalang o hayop yon. Saka lang namin nalaman na uri pala yun ng aswang o alaga ng aswang nang makabalik na kami dito sa Bulacan. Nang tumigil yung sa may bubungan, sa palibot naman ng bahay, parang paikot-ikot yung huni. Sumilip noon si Brenda sa maliit na siwang na bintana. Nanginginig siya sa takot na bumulong sa amin. Ang sabi niya, may aswang daw sa labas.
Tinanong ko siya kung paano niya nasabing aswang. Halos hindi siya maapagsalita sa pagkataranta at takot. Pautal-utal pa niyang sinabi na manananggal. Ayaw pa nga naming maniwala dahil baka malaking ibon lang yung nakita niya. Pero putol daw talaga yung kalahati ng katawan nito sa ibaba nang makita niya. May pakpak daw yon ng parang sa paniki. Kaya sumilip na rin kami ni Amy. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko, nagtatayuan pa rin ang mga balahibo ko sa batok at braso. No joke talaga yung nakita namin. Kinikilabutan ako sa nakita. May malalaking pakpak ngayon at parang nga lang talagang kalahati ng katawan. Hindi kasi namin maaninag yung pambabang bahagi dahil medyo may kadiliman. Pero may ilaw naman sa isang poste sa may kalsada na abot yung konting liwanag doon sa bahay. Kaya nakita naming aswang talaga yun. Sabi ko naman, sa dami ng tao nung fiesta, kami pa talaga ang natipuhan. Napagkamalan pa naming buntis si Amy noon at baka ito talaga ang sinusundan. Hindi kami nakatulog. Siguro mga bandang alas 3 o alas 4 yun tumigil. Talagang hindi rin napagod yon sa kakahuni at palipad-lipad. Sa isip ko nga, balak talaga siguro kaming kainin ng aswang na yon. Hindi kasi tumigil hanggang sa mag-umaga. Antok at pagod na pagod kami, pero di rin namin tinulugan at binantayan namin ng pwede nitong pasukan. Kaya naiwan namin yung bahay na medyo magulo sa dami ng pinangharang namin sa pintuan at bintana. Basta kung ano na lang yung makita namin. Agad na kaming umuwi. Kakasikat pa lang ng araw ay nasa airport na kami. Hindi na nga namin naikwento sa may-ari ng paupahan. Sabi kasi ni Amy na huwag na at baka yung mismong may-ari din na yon ang aswang. Di namin alam pero tinigil na namin ang paglalakwartsa noon sa kung saan-saan. Sobrang pa sa inaasahan naming karanasan ang nangyari sa amin. Multo ang inaasahan namin doon pero aswang ang nagpakita sa amin. Aswang na kalahati ang katawan. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo lang akong Lucy. Itong kwento ay tungkol sa mga pinaniniwalaang pamahiin dito sa Siquijor. Lumaki ako sa Maynila at inuwi lang kami dito ng mama ko nang maghiwalay sila ni Papa. Lumaki din akong walang pinaniniwalaang pamahiin. Nasa modernong panahon na kasi at hindi uso yon, ayon na rin sa paniniwala ko. Pero nagbago ang lahat nang nakasanayan ko ng muli na manirahan kami dito sa Siquijor ni na mama. Lalo na at nakasama namin si Lola. Bawal ganito, bawal ganyan. Kaya medyo nagrebelde talaga ako noon. Nasa kolehiyo ako nang mamatay ang kapatid ni Lola na walang asawa. Ibinurol yon sa bahay namin. Unang bilin sa akin ni Lola ay huwag manalamin. Kaya pinagtatakpan niya noon ang mga salamin sa bahay. Huwag magsuklay, huwag maligo at maglaba. Talagang inis na inis ako noon. Sinasakto kong tulog sila at mupuslit ako ng ligo. Sabay tinatanggal ang telang nakatabing sa salamin at doon ako nag-aayos. Nagawa ko din noon ang magwalis na agad naman akong sinita ni Mama. Kaya natahimik ako sa isang tabi. Dumating ang mga kamag-anak namin. Medyo nagkagulo sa bahay kaya narindi ako. Ayoko talaga ng magulo, makalat at maingay. Kaya nagkulong na lang ako noon sa loob ng kwarto. Maya-maya naman akong tinatawag ng kapatid ko. Aayaw-ayaw pa akong lumabas ng kwarto. Nang paglabas ko ay agad pinakilala sa akin ng mama ko ang anak ng kaibigan niya, si Lester. Gwapo yun at pala kaibigan. Agad kami nagkasundo dahil halos magkaedad din kami. Medyo nakukonsyos pa akong humarap sa kanya nung una kaya na maalam akong papasok muna sa kwarto. Ang totoo, mag-aayos lang ako ng itsura. Medyo magulo kasi yung buhok ko noon
at wala talagang kaayos-ayos dahil nga nagmumukmuk ako sa kwarto. Gabi na yon at wala sa isip ko ang mga bili ni Lola. Nalalamin ako. Kampante pa naman akong naupo sa harapan ng malaking salamin na tinakpan ng itim na tela ni Lola. Naglalagay ako ng manipis na lipstick nang bigla na lang may refleksyon ng isang imahe ang namuo sa likuran ko. Hindi ako nakaimik. Ni sumigaw ay hindi ko nagawa sa sobrang takot. Hindi ako nakatayo at hindi na rin maigalaw ang buong katawan. Parang sandali akong naistatwa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang imaheng nakita ko sa salamin. Nakakatakot talaga. Pero gusto ko lang ng awareness sa mga taong hindi naniniwala sa mga pamahiin. Yung nakita ko sa salamin, sobrang pula ng muka na may sungay. Parang demonyo. Nang bigla akong nagbalik sa wisyo, yung para lang akong nanaginip at naalimpungatan, tapos biglang nawala yung imahe sa salamin. Pero titig na titig pa rin ako nun. Pagkatapos, saka pa lang ako nagtitili ng malakas. Mabilis din akong lumabas ng kwarto at umiiyak na yumakap kay Lola. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya yung salamin. Hindi ko mabanggit kung anong nakita ko. Basta sinasabi ko lang noon na yung salamin. Sabay hagulgol. Pinuntahan ni na mama yung kwarto ko at napadantak ito nang makitang hindi nakatakip ang tela sa salamin. Tinanong nila kung anong nakita ko. Napailing pa ako. Hindi ko sinabi hanggat di na ililibing yung kapatid ni Lola at hindi bumabalik sa normal ang mga salamin sa bahay. Saka ko lang naikwento na may nakita akong pulang nilalang na may sungay sa salamin. Sinabihan ako ni Lola na magdasal palagi bago matulog. Ipapabless daw niya ulit yung kwarto ko. At sana raw sa susunod ay sumunod na ako sa mga bilin niya. Alam daw niya na marami akong sinuway, kaya aral daw sa akin yung nangyari. Pero kahit ganoon, hindi pa rin maganda na pakitaan ako ng ganoong nilalang. Sobrang nakakatakot at nakakabahala daw yon. Kaya payo ko lang sa mga pupunta ng Siquijor, malaki na ang pinagbago dito, maliban sa mga pamahiin na nananatiling pinaniniwalaan pa rin ng karamihan ng mga taga rito sa amin. Hanggang dito na lang po sir ang kwento ko.